Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. It's me again, Lotus Vlog. Hi mga ka-Lotus dyan! So, ayan guys, another experience na naman ang gusto kong i-share sa inyo. This is all about sa immigration sa Philippines and immigration sa USA. Kung ano ba yung nangyari or kung ano ba yung mga nangyari or mga katanungan nila sa akin sa Philippines immigration and dito sa USA immigration. So anyway guys, kaya gusto kong i-share ito sa inyo kasi noong panahon or noong oras or time na inaasikaso ko yung mga papeles ko, mga documents ko is nag-research din ako sa YouTube. Nanood din ako ng mga experience, kung ano ba yung mga dapat gawin, kung ano ba yung naging karanasan nila dito sa bagay na ito, ganon. So, ngayon, gusto ko namang i-share sa inyo yung naging experience ko or karanasan. Dating ko sa airport or sa immigration sa bansang Pilipinas, wala naman silang masyadong tinanong sa akin. Tinignan lang nila yung aking passport and then yung aking CFO certificate. Anyway guys, yun lang yung mga nangyari sa Pilipinas. And then after noon, okay, diretso na ako sa loob, naka-check-in na ako, something like that. And pagdating ko naman dito sa US immigration, wala din naman silang gaanong tinanong sa akin. Kumbaga, nung ako na yung nasa pila, nung ako na yung sumunod is, ang tinanong lang nila sa akin is kung ano yung klaseng visa mayroon ako. So sabi ko, K1 visa, and then kinuha yung passport ko, tinignan lang nila, and then nilagay sa plastic envelope, and then pinicturean nila ako, and then si sir na nandoon is tumawag siya ng isang escort para samahan or escortan ako papunta sa immigration office. So, pagdating ko doon sa office, pinaupo nila ako, and then maya-maya may pumunta sa akin. Tinanong yung aking yellow packet. Yung yellow packet guys is galing yun sa US Embassy kung saan naroroon lahat ng aking documents or papeles like my PSA birth certificate, PSA Senumar, and then ano pa nga ba, NBI clearance, and then yung medical exam ko sa SLEC, and at iba pa. So yun po yung nakalagay sa yellow packet na pinadala sa akin before nung nandyan pa ako sa Pilipinas na hindi ko binuksan kasi ang magbubukas noon is dito sa US immigration. So, ayun, sabi ng isang lalaki doon, yung officer, sabi niya, mag-antay lang ako ng ilang minuto at i-check nila yung aking, at bubuksan niya yung yellow packet na kinuha nila sa akin. So, after noon, nung na-check nila yon, sabi sa akin ng officer doon is, congratulations, ganon. Tapos, sinabi lang niya sa akin na, dapat within 3 months or 90 days is maikasal ako sa aking fiancé dito sa US. And then, ano pa nga ba yung sinabi niya sa akin? Yung mga reminder na sinabi niya sa akin. And then, syempre, hanggat hindi pa ako nagkakaroon ng green card is hindi pa ako pwedeng mag-travel. Ganon. Tapos, after noon is tinanong niya kung kailan namin balak magpakasal ng aking fiancé. Sabi ko is tomorrow. So yun, medyo na-shock siya doon kasi kadarating ko lang and then magpapakasal na kami agad-agad kinabukasan. Sabi niya hindi ba ako na-stress sa biyahe ganon at magpapakasal na agad kami kinabukasan. And then yun, sabi ko no naman, hindi naman po. And then sabi niya, okay, congratulations and good luck. Sabi niya ganon. So, yun. Yun lang po yung nangyari sa US immigration. Wala nang madaming katanungan. Yan guys, yung aking naging karanasan sa Philippine immigration and dito sa US immigration. So, walang masyadong hassle. Napaka-smooth yung nangyari sa akin. So, yun lang guys ang aking gustong i-share sa inyo. I hope makatulong sa inyo to sa mga nagtatanong kung ano ba yung mga naging experience ko sa
ko sa immigration. So, yun lang po. I hope nakatulong. So, hanggang dito na lamang po ang aking video for today. Thanks for watching. Bye!